Biblia ang sasagot, itanong mo kay Soriano. Ang kapayapaan po ng Diyos ang manatili sa atin. Magandang araw po sa inyong lahat at welcome sa atin pong Worldwide Bible Exposition. Minsan pa, salamat sa Panginoon. Meron po tayong mabuting pagkakataon upang maibahagi namin ang aming pananampalataya sa inyo. Kasama po natin ang kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Magandang araw, magandang gabi mga kapatid. Salamat sa Diyos. Meron tayong muling pagkakataon. Balik tayo sa pag-aaral o pagkain naman ng bagay na espiritual. Kailangan ito ng ating pagkatao sapagkat dalawang bahagi po ang ating pagkatao. Yung bahaging espiritu at saka yung bahaging material o literal o physical. Yung ating katawang laman. Kung ang ating katawang laman ay ating pinakakain ng pagkaing material, dapat din naman tayong kumain ng pagkaing espiritual. Sa 6:27 ng 1, pakinggan niyo po. Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siyang tinatakan ng Ama sa makatwid bagay ang Diyos. Dalawa pong uri ang pagkain. Pagkaing napapanis at pagkaing tumatagal hanggang sa buhay na walang hanggan. Sabi po ng Panginoong Hesus, magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan. Kaya yan po ay isa sa mga pagkaing lalong mahalaga para sa tao, makakain ng mga bagay na pang-espiritu para sa ating kaluluwa. Yan po ang layo ng ating laging pagtatanghal ng salita ng Diyos sa iba-ibang kaparaanan, sa iba-ibang programa para ang tao mapakain. Yung mga gustong kumain, yung ayaw naman talagang ganon. Umpisa na tayo, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli, ang una po nating panauhin ay mula po sa Buug, Zamboanga, Sibugay, isang iglesia ni Cristo, si kapatid na Luis Mamintud. Magandang gabi po sa inyo, kapatid na Luis. Salamat po sa inyong participation. Tuloy po kayo at ano po ang inyong katanungan? Ang tanong ko po ay ganito. Kung kailan nag-umpisa ang pagka-Diyos ni Kristo? Doon ba sa sinapupunan pa ng kanyang ina o paganak o doon sa nabautismuhan na ni Juan? Yun lang po ang aking katanungan. Alam mo po, kapatid, yung pagka-Diyos ni Kristo, wala pa ang lahat ng bagay, nandoon na yun eh. Nandoon na yun. Tawag sa kanya, siya ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Hindi pa lumalalang ang Diyos, nandoon na si Kristo, kasama na ng Ama. Basahin po natin ang 17:24 ng Juan. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. Bago po lumalang ang Diyos ng lahat ng bagay, nagkaroon na ng lugar kung saan inilagay ng Ama ang kanyang anak na iniibig niya. Sabi niya, ako'y iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. Nagsasabi siya rito ng isang lugar kung saan yung mga ibinigay mo sa akin, sabi niya, Ama, kung saan ako naroon, ibig ko doon naman sila dumuon kasama ko. So meron siyang lugar na kinalalagyan bago natatagan sa libutan, andoon na siya. Gusto niya doon isama
yung mga taong ibinigay sa kanya ng Ama. Ibig ko, dumuon silang kasama ko. Sabi niya. Alam po ninyo, kapatid na Luis, hindi ko naman kayo masisisi sa inyong tanong kasi oriented kayo sa paniniwalang si Kristo nag-umpisa lang sa tiyan ni Maria. Yun po ang nasa pasugo eh. Kaya niisip ko, yun ang naging paniniwala nyo. Basahin natin ang pasugo noong April 1939 sa page 21, kapatid na Daniel. Mayroon na kayang Kristo sa pasimula bago itinatag ang sanglibutan? Maliwanag ang sagot ayon sa sinabi ng anghel kay Maria. Siya'y maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawaging Jesus ang kaniyang pangalan. Lucas 1:31. Sa sagot na ito ng anghel, nagpasimula ang Kristo sa tiyan ng Birheng Maria. Ayan, yan po ang paniwalang itinuro ni Manalo. Buhay na buhay pa si Manalo niya, 1939, yung matandang Felix. Ang paniwala niyang itinuro sa mga iglesia ni Kristo ni Manalo ay nagpasimula raw ang Panginoong Kristo sa tiyan ni Maria. Yan po ay out of ignorance of the Bible and out of ignorance of science. Sa siyensya po, hindi ka nagpapasimula sa tiyan ng nanay mo. Bago ka pa ipanganak, andun ka na sa DNA ng tatay mo at saka ng nanay mo. Basahin po natin ang Hebreo, Kapitulo 7, at versikulo 9. Pakinggan niyo po. At sa makatwid bagay sa pamamagitan ni Abraham, pati si Levi na tumatanggap ng ikasampung bahagi ay nagbayad ng ikasampung bahagi sapagkat siya'y nasa mga balakang pa ng kaniyang ama nang ito'y salubungin ni Melkisedek. Nung magbigay ng ikapo si Abraham kay Melkisedek na hari sa Salem, ang kanyang magiging kaapu-apuhan na si Levi, nasa balakang pa niya. Alam nyo, ang ipinanganak ni Abraham si Isaac. Tapos naging anak ni Isaac si Jacob. Tapos naging anak ni Jacob ang 12 lalaki na kanyang anak na naging mga patriarka ng bansang Israel. Isa ron si Levi. So si Levi lumitaw after 3 generations. Abraham, papunta kay Isaac, isa. Isaac, papunta kay Jacob, 2. Jacob, papunta kay Levi. So 3 generations yan. More or less po, 400 taon at 450 years mula kay Abraham bago lumitaw si Levi na siyang binigyan ng Diyos sa Israel ng karapatang kumuha ng ikapo. Ang sabi ni San Pablo sa 7:9, sa makatwid baga sa pamamagitan ni Abraham, pati si Levi, na tumatanggap ng ikasampung bahagi. Siya yung sa sacerdotes, Levitas po yung pagtanggap ng ikapo eh. Si Levi na pangunahin sa tumatanggap ng ikapo sa mga Israelita. Nagbayad na ikasya ng ikapo. Paano nagbayad eh? Panahon pa ni Abraham yon. Sabi ni Pablo sa Gis, sapagkat siya'y nasa balakang ni Abraham na kanyang ama nang ito'y salubungin ni Melkisedek. So, kung makikita mo po, nag-umpisa ang existence ni Levi. Tao yan nag-umpisa sa balakang ni Abraham. Eksakto naman yung salita sa Biblia, kahit wala pang malaking pagkaunawa sa siyensya nun, ang reproductive organs ng tao nasa may balakang. Diyan na di-develop yung mga kailangan para bumuo ng tao. Kaya hindi po totoo na ang Kristo mag-uumpisa doon sa
tiyan ni Maria. Yun ngang mga ordinaryong tao, hindi naman sa tiyan ng nanay nag-uumpisa eh. Hindi po eh. Basahin natin ang 1 ng Jeremias, versikulo 5. Bago kita inanyuan sa tiyan, ay nakilala kita, at bago ka lumabas sa bahay bata, ay pinapaging banal kita. Inihalal kitang propeta sa mga bansa. Ayon, bago kita inanyuan sa tiyan, sabi ng Diyos kay Jeremias, nakilala na kita. May identity na sa Diyos si Jeremias bago pa anyuan, bago pa magkaroon ng anyo sa bahay bata. Ganun ang, kung titignan mo sa Biblia, ganun din naman sa siyensya. Kaya nga I believe that the Bible is a scientific book eh. Hindi naman tayo nag-uumpisa yung ating identity at saka yung ating existence sa tiyan, doon sa fetus. Hindi yun ang umpisa. Umpisa yun ng union ng 23 chromosomes na galing sa semen o sa sperm cell at sa 23 chromosomes na nanggaling doon sa egg cell. Pag nag-unite, yun ang nagbubuo ng fetus. Pero yung mga chromosomes na yan, yung mga tawag dito, yung DNA na yan, yung genes na yan, wala pa sa tiyan, meron ng nakatakdang person, ayon sa Biblia at ayon din sa siyensya. Kaya po ang Panginoon Kristo, napaka-imposibleng sabihin, nag-umpisa sa tiyan ni Maria. Galing nga siya sa lahi ni David eh. Tawag nga sa kanya, binhi ni Abraham eh. Similya ni Abraham si Kristo. Paano siya nag-umpisa sa tiyan ni Maria? Similya siya ni Abraham. Sa Biblia, sa Grego, similya siya ni Abraham. Seed of Abraham. Basahin natin ang Galatia 3:16. Ngayon, kay Abraham nga sinabi ang mga pangako at sa kaniyang binhi, hindi sinasabi ng Diyos at sa mga binhi na gaya baga sa marami, kundi gaya sa iisa lamang at sa iyong binhi na si Kristo. Ayan, si Kristo ang binhi ni Abraham na pinagsabihan ng pangako. Ito, inangkin ito ni Manalo eh. Siya raw ang binhi ni Abraham eh. Bago ako nangaral, yan ang tinuturo nila si Manalo, binhi ni Abraham, binhi ni Abraham. Pinuna ko yan nung mag-umpisa akong mangaral 1980 sa radyo, 1983 sa telebisyon. Nung bago mag-1983, ang paniwala ni Manalo, siya yung binhi ni Abraham. Basahin natin ang Pasugo, November 1976, page 14. Ito po ang sabi, the prophecy states that he whom God had chosen or taken from the ends of the earth, the fulfillment of which is undoubtedly Brother Felix Manalo, is the seed of Abraham. Ayan. Undoubtedly raw, walang duda na si Felix Manalo raw ang seed of Abraham. Using the definite article, the is the seed of Abraham. May isa pang lathala ang Pasugo na nag-aangkin talaga na si Manalo ang seed of Abraham. Ngayon, nung mangaral ako, pinuna ko yan. Sabi ko, yan hindi katotohanan yan. Pandaraya sa tao yan. Sabihin mo, ang binhi ni Abraham si Manalo. Hindi po. Actually, sa Tagalog, binhi eh. Pero yan, sperm ni Abraham yan eh. Basahin mo sa Grego. Sperma de Abraham. Sperma. Pinanggalingan ng salitang sperm. Galing ang katawan tao ni Kristo sa sperm ni Abraham. Ang nasa Greek po, sperma. Something sown, that is seed. Seed, including the male sperm. Si Kristo po, sperma ni Abraham. Hindi po yan nag-umpisa kay Maria. Napakamaling paniniwala niyan. Ngayon,
Ang tanong ng kapatid na Luis ay, kailan daw ba nag-umpisa ang pagka-Diyos ni Kristo? Kasi ang pinag-uusapan natin for the meantime, yung kanyang human side. Kasi nag-umpisa siya mula sa panahon pa ni Abraham, paatras pa, pwede pa sabihin. Pero kung pag-uusapan naman natin yung kanyang divine, yung kanyang pagka-Diyos, wala pa po ang mundo, nandoon na yon, kapatid na Luis. Basahin ko sa inyo ang 2:7 ng awit. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Nagsasalita po ang Panginoong Kristo dito sa talata. Sabi niya, aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, mayroon pong kinikilalang Panginoon ang Panginoong Kristo. Pero wag nating kalilimutan, Panginoon din siya. Kaya lang, meron siyang kinikilalang Panginoon. Yung Panginoon niya nagsabi sa kanya, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, ipinanganak kita. Teka muna, sino yung kausap nung Panginoon na nagsasabing ikaw ay aking anak? Sa araw na ito, pinanganak kita. Kanino sinasabi yon? Basahin natin ang Ebreo, kapatid na Daniel, 1:4. Na naging lalong mabuti kaysa mga anghel, palibhasa'y nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa kanila. Sapagkat kanino nga sa mga anghel, sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon, at muli ako'y magiging kaniyang ama, at siya'y magiging aking anak. Wala palang ibang pinagsabihan ng salitang ikaw ay aking anak. Kahit pala sa mga anghel, hindi sinabi ng Diyos yun. Kanino sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay anak ko? Wala siyang pinagsabihan nun. Kaya yung pinagsabihan niya nung talata na yon na ikaw ay aking anak, mas maigi yon kaysa sa mga anghel. Ang sabi sa Biblia, doon sa 1:4, naging lalong mabuti kaysa mga anghel. Palibhasa ay nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa kanila. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak. Meron ba siyang pinagsabihan nun? Wala. Isa lang ang pinagsabihan yun, yung kanyang anak. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kanyang ama, siya'y magiging aking anak. Yan po ay ang ama na nagsasalita. Ang kausap yung kanyang anak. Na ang sabi niya, ikaw ay aking anak, sa araw na ito ipinanganak kita. Kailan ba naganap na ipinanganak siya ng Diyos? Kailan yun? Sabi niya, inibig mo ako bago natatagan sa libutan. Andun pa pala nangyari yung panganganak ng Diyos na yon sa eternity. Meron na siyang ipinanganak. Eto pakinggan mo ito kapatid. Ang Diyos ba na ama ng anak? Nanganak Sabi niya, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, ipinanganak kita. Nanganganak pala ang Diyos. Yung ministro niyo sa Guagua, pinagtatawanan ako, paano ka manganganak kay lalaki yon? Sabi nung ministro sa Guagua, si Dilaso. Binasa ko ngayon ito. Ito po ang sabi, pakinggan nyo ito, mga kababayang Iglesia ni Cristo. Manganganak ba talaga ang Diyos? Pwede bang manganak ang Diyos na Ama? Basahin natin ang 4:23 at 24 ng Juan. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan,
sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Shortcut natin, ang Diyos ay Espiritu. Nanganganak ba ang Diyos na Espiritu? Basahin natin ang 3:6 ng Juan. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Siya pa ang hindi manganak. Kung gusto ng Diyos manganak, ano ang pakialam mo? Siya pa hindi manganak. Sinabi ni Kristo nanganganak ang Espiritu Ang ipinanganak ng laman, tao. Ang nanganak, tao ay pinanganak. Ang ipinanganak ng Espiritu, Espiritu nga. Kaya si Kristo, ipinanganak ng Amang Espiritu. Espiritu rin yun. Kung ang Ama ay Diyos, Diyos yun. Nung ipanganak, kailan pinanganak? Bago itinatagan sa libutan. Di wala pa si Maria, ipinanganak na siya. Tingnan ninyo, sa 1:18 ng Juan, ito hindi binabasa ng mga pastor ni Manalo ito. Pero note ninyo, hindi sila kasi tapat sa kanilang sarili, pati sa kanilang mga miyembro. Para manatili lang na si Kristo'y tao, iniiwasan nilang basahin ito. Basahin natin ang 1:18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na Diyos na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Binabasa ba sa inyo yan? Yan ang original na nasa translation sa Greek. Doon sa Greek Bible na ang edad ay 1,800 taon na ngayon. 1,700 hanggang 800 taon na ngayon. Yung Greek manuscripts, ang nakalagay po doon, Theon Odeis, Eoraken Popote, Monogenes Theos. O monogenes o monogenes Theos. Oon eiston kolponto patros ekenos exigisato. Tatagalugin ko po. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na Diyos na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Galing pala siya sa sinapupunan ng Ama. Ipinanganak ng Ama, kaya ang tawag, monogenes Theos, bugtong na Diyos. Yung salitang bugtong, ipinanganak siya ng Ama. Basahin po natin sa English, dun sa tamang translation, sa New American Standard Bible. No one has seen God at any time. The only begotten God, who is in the bosom of the Father, He has explained Him. Si Kristo po tinatawag sa Biblia, the only begotten God, ang kaisa-isang ipinanganak na Diyos. Nang ipanganak siya, Diyos siya. Kaisa-isa siya sa ganung kalagayan. Kasi yung Ama, hindi ipinanganak yun Sa Kanya galing lahat ng bagay. Pero meron siyang ipinanganak na kaisa-isang pinanganak na Diyos, the only begotten God. Basahin natin sa tamang translation sa Portuguese. Tingnan, mas matatanda itong mga translation na ito kaysa Tagalog Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito. Tama-tama sa Grego. Que está no seio do Pai e quem o revelou. Basahin natin sa Kastila, sa tamang pagkakatranslate sa Kastila, na sa Biblia Antigua. Pakibasa, kapatid na Daniel. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amen. Tama sa mga translation, mga mas matatanda na ang tawag sa Kanya,
bugtong na Diyos. Hindi ito tinuturo sa inyo eh. At ito, para sa iyong impormasyon, kapatid na Luis. Noong kailan nakita yung na-discover yung Bodmer Papyri? It was discovered in 1952. Yung tinatawag na Bodmer Papyri. Pakibasa mo yung ulat, kapatid na Daniel, tungkol sa Bodmer Papyri. Itong Bodmer Papyri na ito, nandun ito sa Switzerland. Nandun sa Colony, Switzerland, malapit sa Geneva. Andun yung nakadisplay yung original niyan. Ano ba yung Bodmer Papyri na yan, kapatid na Daniel? Pakibasa mo nga. The Bodmer Papyri are a group of 22 papyri discovered in Egypt in 1952. They are named after Martin Bodmer, who purchased them. The papyri contain segments from the Old and New Testaments, early Christian literature, Homer and Menander. The oldest, Papyri 66, dates to 200 AD. Most of the papyri are kept at the Bibliotheca Bodmeriana in Colony, Switzerland, outside Geneva. Meron po tayong ebidensya fisika na merong tinatawag sa mundo na Bodmer Papyri, isang papel na may mga nakasulat, no? Na Grego ang nakasulat po. Natuklasan ito sa Egypt. Ito palang Bodmer Papyri na ito, ang edad po pala nito, 200 AD pala ito ng isulat. Ibig sabihin, kamamatay-matay pa lang ng mga apostol. No? Kasi namatay si Juan, siguro mahigit na pong 100 years eh. Kasi 98 AD niya isinulat yung libro ng unang Juan, ikalawa, ikatlong Juan. Yung Apokalipsis, isinulat naman niya AD 96. Kaya lumalabas, kapatid, ang Bodmer Papyri, ang lapit kay Juan. Mga 100 taon lang ang lapit nitong Bodmer Papyri. Itong Bodmer Papyri o papel, kung tawagin nung iba papyrus, may mga nakasulat diyan na iba-ibang mga literature na Kristiyano. At kasama diyan ang ilang mga talata sa Biblia kinopya nung nagsulat. Alam niyo, ang isa sa nakasulat sa Bodmer Papyri na 1,800 years na ang edad, nandoon sa Geneva. Pinapuntahan ko sa mga kapatid sa church doon sa Geneva. Pinapunta ko sila doon sa Foundation Martin Bodmer. Bodmer Donateurs. Ayan ang aming mga kapatid. Makikita nyo. Tinignan nila, andun talaga yung Bodmer Papyri doon sa Geneva. Alam nyo, nakasulat dyan, yung talata ng 1.18 ng Juan. Biro mo, ang tanda na nitong Bodmer Papyri, ang lapit sa panahon ni Kristo at mga apostol. Nakalagay po, si Kristo ang tinutukoy, monogenes theos. Monogenes theos. Or the only begotten God. Kasi nagkaroon na po ako ng karanasan diyan sa ating National Archives sa Pilipinas. Nung ako'y bata-bata pa, siguro 18 anyos ako, inuutusan ako lagi ni kapatid na Perez tungkol sa mga papeles. Sa aking paghahanap ng mga ebidensya, napunta ako doon sa malapit sa Luneta yun eh. Malapit sa Luneta, yung tinatawag na archives, Philippine Archives. Ewan ko kung natawag ngayon, ano, yung archives natin. Nandun ang mga matatandang mga dokumentong nasa Pilipinas at isa ron ay isang dyaryo. Nag-interes ako kasi mga iglesia ni Kristong pastor galit na galit sa akin. Kinuha ko yung kopya ng dyaryo. Pagkatapos, inuwi ko sa bahay.
National Archives of the Philippines. Hindi, inuwi ko. Nung makita nung aking abogadong pinsan, meron po akong pinsang abogado na nagtatrabaho sa gobyerno. Sabi niya, Eli, walang kwenta itong nakuha mong ito. Bakit ka ko? Kuya, wala ikang certified true copy. Bumalik ka, pa-certified true copy mo. Bumalik ako, nagpa-certified true copy ako. Meron ako ngayon certified true copy. Nung dyaryo. Kasi pwede mo ikang gamitin yan pagka ikaw ay ginigipit nila, pwede mong gamitin yan. Nung ako ngayon magkaroon ng certified true copy, nangangaral ako ngayon sa mga edad 19, ako nang umagumpisa akong mangaral ganun. Anong nangyari? Nagkaroon ng usapan, daldalan. Sabi, peki yan, sabi. Sabi ko, puntaan mo sa National Archives. Sabi ko doon sa ministro. Merong nakarinig, interesadong tao. Punta tayo, uli. Kukuha ako ng kopya ko. Sabi nung, alam nyo, yung isa pang pinsan ko, taga Cebu. Isa sa pinakamayaman sa Cebu. Brother, pag ibinenta mo yan, kikita ka dyan. Sabi ko, bakit? Nako, magiging interesado sila dyan. Sabi nung pinsang ko. Pinsang buo ko po yun. May-ari ng mga chain of hotel sa Visayas at Mindanao. Pagka ibinenta mo yan, babayaran niya ng milyon-milyon dahil ikaw ay merong kopyang ganyan. Yung sinabihan ko isang tao, kumuha ka rin ng kopya mo para marai tayong kopya pagbalik doon. Wala raw siyang makita. Sa National Archives, di ko ikaw makita Sabi. Sumama ako, bumalik kami. Hindi ko na makita yung dating nakuha ko na may certified true copy ako. Ay, may nangyari na akong himala rito. Bakit? Nawala yung dyaryo Nawala. Yon. Kaya sabi ko doon sa mga kapatid sa Geneva, at pagkukunan nyo ng ebidensya, magkuha kayo ng mga retrato nyo para kayo saksi na talagang nandyan yung Bodmer Papyri sa Geneva. Ayan, nagpakuha sila ng mga retrato na ini-examine nila yung Bodmer Papyri. Doon sa Bodmer Papyri na yon, nakasulat, Monogenes Theos. Isinulat yon 200 AD. Nakasulat na sa Biblia, kinopya pa sa isang papyri na hindi naman Biblia. Pero ang kinopya, Monogenes Theos. Ito ba matututulan ito ng kahit sinong scholar na merong tinatawag sa Biblia, maging sa pinakamatatandang salin ng Biblia, na Monogenes Theos, bugtong na Diyos na ipinanganak. Kaya sa tanong mo, kapatid na Luis, hindi matututulan sa Biblia si Kristo. Bago ipinanganak sa laman, ipinanganak na muna ng Ama doon sa eternity. Sa araw na ito, ipinanganak kita. At yun ay nangyari bago natatag ang sanlibutan. Kung magiging neutral lang ang kaisipan mo, kapatid na Luis, huwag ka lang magagalit sa akin, mag-imbestiga ka rin. Naunawaan mo punto ko, kapatid na Luis? Opo, Brother Eli. Salamat sa Diyos. Kahabagan ka nawa at samahan ng Panginoon pati ang iyong pamilya. Pasensya ka na kapatid. Salamat kapatid na Luis at sana wag kang magagalit. Nagsasabi lang ako ng totoo. Magandang araw sa iyo, kapatid na Daniel. Salamat po, kapatid na Luis. Salamat sa Diyos. At si kapatid na Ron Mark Abenoha naman po mula sa Cabuyao City, Laguna, isang nagsusuri. Kapatid na Ron, magandang gabi po sa inyo. Salamat sa inyong participation. Ano po ang inyong katanungan, kapatid na Ron? Katanungan ko po yung po bang mga ililigtas na katakda na po ba? Kasi doon sa Biblia, sinabi na yung mga ililigtas po,
hihintayin pong makumpleto yung Kapatid hintayin na pong Ron, makumpleto yung kapatid bilang. na Ron, huwag kang magagalit ha. Magbabasa ako ng sitas, tapos tatanungin kita kung yun yung gusto mong sabihin. Ito, yung nasa 7, versikulo 4 ng Apokalipsis. At narinig ko ang bilang ng mga natatakan na 144,000 na natatakan sa bawat angkan ng mga anak ni Israel. Yan ba yung sinasabi mo, kapatid na Ron? Opo, yan po. Kapatid na Ron, sa Israel lang yan eh. Kukunti nga yan, 144,000 lang yan eh. Sa bansang Israel yan, nung mangaral ang Panginoong Hesus at mga apostol, ang natatakan o sabihin nating naligtas, 144,000. Yang 144,000 na yan, yan ang unang bunga. Unang bunga pa lang yan. Hindi pa yan ang total. Ang tawag yan, first fruits. Basahin natin ang 14:1 ng Apokalipsis. At tumingin ako at narito ang kordero ay nakatayo sa bundok ng Siyon at ang kasama niya'y 144,000 may pangalan niya at pangalan ng kaniyang ama na nasusulat sa kani-kaniyang noo. Nakita ni Juan, nandun sila sa bundok ng Sion, dun sa Jerusalem sa langit, na ang kasama ng kordero, 144,000. Itong 144,000 na ito, sino-sino itong mga ito? Yan pa rin sa 14, ang sabi sa 4. Ang mga ito'y ang hindi nangahawa sa mga babae, sapagkat sila'y mga malilinis, at ang mga ito'y ang nagsisisunod sa kordero saan man siya pumaroon. Ang mga ito'y ang binili sa gitna ng mga tao na maging mga pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero. Yan, sila'y pangunahing bunga, the first fruits. Pangunahing bunga ng pangangaral ng kordero at ng kanyang mga alagad na apostol. Yan ang naligtas nung mangaral sila, 144,000. Ngayon, ano ang tanong mo, kapatid? Yun bang maliligtas na katakda na? Hindi, kapatid. Depende sa tao yun. Kung ilan ang sasampalataya, yun ang masasama sa kaligtasan. Kahit ilan, pwedeng mangyari yun. Basahin natin ang 2 ng gawa ng mga apostol. 2:38 hanggang 39. At sinabi sa kanila ni Pedro, "Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo, sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat ng nangasamalayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kaniya." Ayan, maliwanag ano, kapatid? Ang maliligtas kung maging ilan man ang tawagin. Sabi ni Pedro sa mga Israelita, magsisi kayo, magbautismo kayo para tanggapin nyo ang pagpapatawad ng kasalanan at ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagkat sa inyo ang pangako sa Israelita at sa inyong mga anak at sa lahat ng nangasamalayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Kung ilan ang tawagin ng Diyos, yun ang maliligtas. Open yun, kapatid, hindi sarado yun. Na hindi tinakda ng Diyos kung ilan ang maliligtas. Nasa tao yun. Kung susunod ka o hindi. Pag sumunod ka, mabibilang ka sa maliligtas. Pag hindi ka sumunod, hindi ka mabibilang sa maliligtas. Kasi meron tayong tinatawag na free will o kakayahan na pumili.
Basahin natin ang 30:19 ng Deuteronomio. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Ayan, pinapapili tayo ng Diyos eh. Kung pipiliin mo yung buhay na wala hanggan, masasama ka ron sa kaligtasan. Pero pinili mo katarantaduhan, bisyo, droga. Pinili mo lahat ng kawalanghyan sa buhay, pagnanakaw, panggagancho. Hindi ka masasama ron. Pero kahit masama kang tao, nagbago ka, pinili mong sumunod sa Diyos nung maliwanagan mo yung ginagawa mo yung mali. Nagbago ka kagaya ni Maria Magdalena. Nagbago ka kagaya ni Sakyo, yung isang unano sa Israel nung araw na maniningil ng buwis. Nagbago ka kagaya ni Pablo, kasama ka na. Pero kung ayaw mong magbago, hindi ka makakasama ron. Kaya yung maliligtas, depende yon sa pagpili ng tao kung susunod ka ba o hindi ka ba susunod. Punta tayo sa susunod, kapatid na Daniel. Opo, at si kapatid na Mark Coliano naman po mula sa Novaliches, Quezon City, isang born again. Magandang gabi po kapatid na Mark, tuloy po kayo. Ano po ang inyong katanungan? Opo, salamat po sa Diyos po, Brother Eli po, and Brother Daniel, and sa lahat po ng bumubuo po ng program. Magandang araw po. Actually po, dati po akong born again, and nalayo po. Ngayon po, magbabalik loob po ako sa Diyos. Ngayon po, nagsusuri po ako ngayon. And recently po, noong mga nakaraan, meron po akong nakausap na isang pastor. Isang born-again pastor po. Hindi ko na po sasabihin kung anong pangalan po nung samahan nila. Naniniwala po sila sa one save, forever save po, or one save, always save. Ngayon po, habang tinatalakay po namin, habang nag-uusap po kami regarding nga po dun sa stand po nila, tinanong ko po kung may kinalaman po ba ang bautismo sa salvation or sa kaligtasan po. Ang sabi po nung pastor po nila ay hindi daw po. Wala daw pong kinalaman ang bautismo sa salvation. Totoo po ba ito? Kasinungalingang malaki yan, kapatid na Mark. Ba't naman uutos ni Kristo kung walang kinalaman sa salvation? 28:19 ng Mateo. Ikaw, gumamit ka ng logic. Ang Kristo laging nagsasalita ng totoo. 28:19 ng Mateo. Pakinggan mo. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pinapabautismohan tapos walang kinalaman ng bautismo. Tanungin natin ng Panginoong Jesus, bakit kailangan pang magbautismo? Anong dahil? 22:16 ng Gawa. Pakinggan mo At ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka at ikaw ay magbautismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kaniyang pangalan. Ang bautismo pala, paghuhugas ng kasalanan. Pagsisisi, kalakip ang paghuhugas ng kasalanan. Yun ang simbolo ng bautismo na washing away of sins. Yan po ang sinasabi. Kasi sa panahong Israel, para ka mapatawad sa kasalanan, nagkasala ka, maghahain ka ng tupa, ng baka, ng kambing, ng bulong baka, para mapatawad ang kasalanan mo. Mga handog sa kasalanan yan, sa aklat ng Hebreo. Pero sa panahong Kristiyano, inalis na yung batas ni Moises. Ang batas ni Kristo para mapatawad ang kasalanan, bautismo. Lahat ng kasalanan ginawa mo sa buong buhay mo, mapapatawad sa bautismo. Ngayon, pagkatapos mong mabautismuhan, lalakad ka na sa pagbabagong buhay. 4 ng Roma, 6:4.
tayo nga'y nangalibing na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Kita mo? Yan palang bautismo, simbolismo yan ng paglilibing. Ililibing yung pagkatao mong masama. Yung gumawa ng kung ano-anong kasalanan, ililibing na. Na ang symbolism yan, kung papanong si Kristo na buhay na mag-uli after 3 days, gayon din naman tayo, yung nabautismuhan, makakalakad sa panibagong buhay. Sa versikulo 5, ang sabi ni Pablo, sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya sa kawangisan ng kanyang kamatayan, magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Kaya pag-ahon mo sa tubig ng bautismo, yun ang simbolism ng pagkabuhay na maguli ni Kristo. Para kang patay na inilibing sa bautismo, pero pag-ahon mo, ang simbolism ng pagkabuhay na maguli ni Kristo. Tuloy sa 6. Ang sabi niya sa 6, na nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao, kalakip niyang napako sa krus, yung dati mong pagkatao, upang ang katawang salarin ay magiba. Yung katawan mong salarin na may droga, may alak, may alkohol, may bisyo, may kung ano-ano. Yung katawang salarin na yon, ililibing sa bautismo para magiba nang huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Kaya dun sa Kolosas, ang sabi ni Pablo sa mga Kristiyanong nabautismuhan sa 3:1, basahin natin ang nakasulat ganito, kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo. Ang ibig sabihin nun, kung nabautismuhan ka na talaga. Kasi yung pagkabuhay na maguli ng patay, si Kristo inilibing sa lupa, nabuhay siya maguli after 3 days. Yun naman binotismohan, inilibing ka sa tubig, tapos pag-ahon mo sa tubig, kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo. Kasi sa baptism, yun ang kawangisan ng pagkabuhay na maguli ni Kristo. Kung kayo'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, hanapin ninyong mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa bagay na nasa itaas at huwag sa mga bagay sa ibabaw ng lupa, sapagkat kayo'y nangamatay na at ang inyong buhay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Namatay ka na nung bautismuhan ka, patay na yung dating pagkatao mo, yung katawang salarin, sabi ni Pablo. Sa English, ang pagkakatranslate dyan, that the body of sin might be destroyed. And that is being destroyed in baptism. Kasi pinapatawad ka na sa kasalanan sa bautismo. Doon nag-uumpisa ang kapatawaran ng kasalanan. At yun ang umpisa ng kaligtasan sa bautismo. Basahin natin, ha? Tingnan mo itong mga once save, always save na ito. Paano kayong magiging once save, always save? Hindi kayo nag-umpisa sa bautismo. Wala kayong bautismo. Tataas lang ng kamay. Born again na. Panluloko mga pastor na ito. Uutos ba ni Kristo ang bautismo kung walang kinalaman sa kaligtasan? Niluloko tao. Pati ikaw, kapatid na Mark, maloloko ka niyan pag di ka nakinig. Pakinggan mo, ha? May kinalaman ba sa kaligtasan ng bautismo? Yun na nga yung proseso ng kawangisan ng pagkamatay at pagkabuhay na maguli ni Kristo. Kamatayan sa krus, tapos paglilibing sa lupa. Ang bautismo naman, ang kawangisan nun, lilibing naman sa tubig yung katawang salarin, the body of sin. Pag-ahon mo sa bautismo, yun naman ang kawangisan ng pagkabuhay na maguli ni Kristo. I want to read that in English. Says 5 ng Romans, for if we have been planted together in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection.
Verse 6, ang sabi, knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Mag-uumpisa sa bautismo, makakalaya ka sa kasalanan. Kasi yung katawang salarin, yung body of sin, nalubog na sa bautismo. The likeness of the death and the resurrection of the Lord Jesus Christ, ang bautismo. Ngayon, may kinalaman ba yan sa kaligtasan? Basahin natin ang unang Pedro, kapatid na Daniel. Tunugan mo kapatid na Mark 3:20 ng unang Pedro. Na ng unang panahon ay mga suwail na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe, samantalang inihahanda ang daong na sa loob nito'y kakaunti, sa makatwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. Pakinggan mo mabuti kapatid na Rona, nung panahon ni Noe, 8 kaluluwa ang naligtas sa pamamagitan ng tubig. Tandaan mo kapatid, makinig ka mabuti. 8 kaluluwa ang naligtas sa pamamagitan ng tubig. Ano nagligtas dun kay Noe? 8 silang kaluluwa. Yung kaluluwa nila nailigtas ng tubig. Were saved by water. Wherein few, that is 8 souls, were saved by water. Ang water, yung dilubyo ang nagligtas kay Noe dun sa kanilang kaluluwa. Bakit? Noon maraming namatay, nalunod. Alin ba nalulunod? Hindi naman yung kaluluwa nalulunod Ang nalulunod yung katawan. Kaya patay lahat ng tao sa panahon ni Noe. Pero yung kaluluwa ni Noe at ng kanyang asawa at mga anak, manugang, 8 sila. Naligtas ang kanilang kaluluwa sa pamamagitan ng tubig. Bakit? Yung tubig ang nag-alis ng lahat ng masama sa mundo. Lahat ng korap, lahat ng barumbado, lahat ng bisyoso, namatay sa dilubyo, natira lang 8 kaluluwa. Naligtas sila. Paano sila naligtas? Hindi na sila mahahawahan ng kasamaan sa kanilang panahon. Yung corruption na nangyayari sa buong mundo, hindi sila na mahahawahan nun. Pinatay lahat ng Diyos yun. Ang ipinampatay tubig, yung dilubyo. Ang ikinaligtas naman nila Noe, yung tubig na yon. Kasi yung tubig na yon, ang nag-alis ng lahat ng kasamaan sa mundo. Uulitin ko kapatid na Mark, uulitin ko, sundan mo ako patingnan mo sa screen mo. Na ng unang panahon mga suwail, na ang pagpapahinuhod ng Diyos na natili nung mga araw ni Noe. Samantalang inihahanda ang daong, na sa loob nito kakaunti. Sa makatwid, 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig, na ayon sa tunay na kahawig ngayon nagligtas sa makatwid bagay ang bautismo. Sasabihin mo walang kinalaman sa kaligtasan yan. Ang tunay na kahawig ngayon sa panahong Kristiyano, nung tubig na naglinis ng lahat ng kasamaan sa panahon ni Noe, ang tunay na kahawig ngayon, nagliligtas ngayon ang tubig ng bautismo. Lahat ng kasamaan sa pagkatao mo, lilinisin ng tubig ng bautismo. Hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman. Maaaring yung laman mo, may toxins. Yung laman mo, mayroong mga undesirable. Maaaring mayroong kang buni. Maaaring mayroong kang leprosy. Hindi yun ang layo ng bautismo. Hindi ang pag-aalis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos. Ang unang nililinis ng bautismo ay ang budhi ng tao. Yun ang larawan ng dilubyo sa panahon ni Noe. Nilinis lahat ng corruption sa mundo. At sa ating pagkatao ngayon, ang bautismo ang maglilinis ng lahat ng karumihan ng budhi.
Maaaring pagkabautismo mo, andun pa rin yung buni mo. Andun pa rin yung toxin sa katawan mo. Kasi hindi naman yun ang layo ng bautismo eh. Ang layo ng bautismo, maglinis ng budhi. Ayon sa tunay na kahawig ngayon, nagligtas sa makatwid bagay ang bautismo. Hindi iuutos ni Kristo ang isang bagay na walang kwenta. Para mong sinabi si Kristo, illogical. Ikaw na lang mag-isa mo. Si Kristo hindi. The Christ of the Bible is never illogical. Is never nonsense. Paano ka magiging saved? Ang umpisa ng salvation bautismo. Ayaw mo ng bautismo. Kaya, once damned, you are always damned. Yan ang mangyayari sa'yo. Naintindihan mo punto, kapatid na Mark? Opo, malinaw po. Kasi nagtataka din po ako kung paano po nangyari yun. Ang sabi lang po kasi nila, i-accept lang daw po si Jesus Christ as the Savior po, na tinubos nga po ni Jesus Christ yung blood, and masisave po tayo lahat by His blood po. Sorry kung magulo. Pilosopya lang kasi ng pastor yun Para sinisimplify lang. Accept mo lang si Jesus Christ as your personal Savior. Yun lang personal Savior, malaking kagaguhan yun Gumagamit mismo ng salitang hindi nila naiintindihan. Paano naging personal Savior mo si Kristo? Did you meet Him personally? When you speak of personal, what does it mean? Personal property, no? Personal belongings. It is physical, personal. Personal. May mababasa ba sa Biblia, personal Savior? Pakibasa mo, kapatid na Daniel. Ito po, searching for personal Savior in Bible version, all 70 English translations. Mula po Genesis hanggang Revelation. Ang resulta, no word or phrase found. Lahat ng English translation sa Bible, wala nga sa English Bible ng personal Savior Tapos nag-imbento kayo personal Savior, tatanggapin mo personal Savior. How can you accept Him as your personal Savior when He is not in person anymore now? He is in heaven, in the Spirit, in heaven. Paano mo sasabihin siya personal Savior mo? At saka, maraming relationship kay Kristo. Kapatid na Mark. Maraming relationship kay Kristo. Ang isang relationship, alipin at Panginoon. He is the Lord, we are His servant. Ang isa pang relation, afterwards, hindi ko na kayo tatawaging mga alipin. Nakagraduate ka na sa pagkaalipin, tatawagin ko na kayo kaibigan. Kaya, isang relation, magkaibigan na kayo. 15-15 ng Juan. Hindi ko na kayo tatawaging mga alipin, sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kaniyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay mga ipinakilala ko sa inyo. If you are elevated or promoted to that relationship of being a friend of Christ, malalaman mo lahat ng bagay na ipinakilala sa kanya ng Ama. Kasi kung alipin ka lang, meron kang hindi alam Ganun lang alipin hindi nag-uusisa sa Panginoon niya yun At hindi pinagtatapatan ng lahat ng bagay ng Panginoon ang kanyang alipin. Mag-uumpisa ka sa pagiging alipin ni Kristo. Tapos, pwede kang ma-elevate dun sa pagiging kaibigan ni Kristo. Meron pang relationship na isa, yung kapatid ka ni Kristo. Basahin natin ang Roma. Pakinggan nyo ang nakasulat sa Roma 8:29. Sapagkat iyaong mga nanguna pa'y kaniyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kaniyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Ayan, merong relationship kay Kristo na you are treated as His brother or brethren. No? Isa yan sa relationship kay Kristo. Yan ang sinasabi niyong personal relationship.
Maraming relationship eh. Asan ka dyan? Relationship as a servant to the Lord, or as a friend to a friend, or as a brother to an older brother. Ito, relationship ito kay Kristo. Pinaliwanag ba ito sa born again? 2:11 ng Ebreo. Pakinggan nyo. Sapagkat ang nagpapaging banal at ang mga pinapaging banal ay pawang sa isa, na dahil dito'y hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid, na sinasabi, ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid. Sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo. Ayan, merong relationship na kapatid eh. Babalita ko pangalan mo sa aking mga kapatid. Aawit ako ng kapurihan mo. Kaya aawit si Kristo sa gitna ng kapisanan. Magkakapatid, umaawit tayo. Umaawit din si Kristo para sa Ama. Yan, relationship yan. And ultimately, ang isa pang relationship ni Kristo sa kanyang mga lingkod, basahin natin ang 21:5 ng Juan. Sa kanila nga'y sinabi ni Jesus, mga anak, mayroon baga kayong anumang makakain? Nagsisagot sila sa kanya, wala. Naghahanap ng pagkain sa Panginoon Kristo kasi alam niya yung mga apostol, nangingisda magdamag, walang mahuli kahit isa eh. Tinanong niya ngayon, mga anak, meron na ba kayong makakain? Nagsisagot sila, wala. Ano ang sumunod na talata? 6. At kaniyang sinabi sa kanila, ihulog ninyo ang lambat sa dakong kanan ng daong at makakasumpong kayo. Inihulog nga nila at hindi na nila mahila dahil sa karamihan ng mga isda. Ayan, yan sa punto na yan, tinatawag niya ang kanyang mga alagad na anak. Merong relationship na anak at magulang kay Kristo. Dumating sa panahong tinawag niya ang mga apostol, mga anak. No? Ang katunayan, balik tayo sa Ebreo 2:11, tuloy-tuloy mo kapatid na Daniel. Sapagkat ang nagpapaging banal at ang mga pinapaging banal ay pawang sa isa, na dahil dito'y hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid, na sinasabi, ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid. Sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo. At muli, ilalaga ko ang aking pagkakatiwala sa kanya. At muli, narito, ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Diyos. Meron siyang relationship na ama sa anak. Sabi niya sa kanyang salita sa hula, muli narito ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Diyos. May relationship na magulang sa anak, alipin sa Panginoon, kaibigan sa kaibigan, kapatid sa kapatid, magulang sa anak, at ultimately, asawa. In the marriage of the Lamb, na doon magaganap sa bagong langit at bagong lupa. Nakita mo kapatid? Kaya yung sasabihin, personal relationship, wala sa Biblia yan. Kung a-analyze mo ang lahat ng relationship that can be established between you and Christ, saan ka lalagay? No? Personal relationship. Kayo na lang, mga pastor ng mahilig kayong mag-imbento ng mga kung ano-ano, wala sa Biblia. Wala sa Biblia ang personal relationship. Lalong wala sa Biblia personal Savior. Because Christ is the Savior of the body or the church. Hindi siya personal Savior sa kanino mang kahit isa. Wala nun. Hindi siya personal Savior. Basahin natin ang 5:23 ng Efeso in English and in Tagalog, kapatid na Daniel. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. Christ is the Savior of the body. What is the body that He is going to save?
Colossians 1:18. And He is the head of the body, the church. He's going to save the church or the body because He is the head of the body. And the body is the church. So He's not a personal Savior to anybody. He is a Savior designated by God to save the church or the body. The body is the church. He will save the church or the body. Personal Savior mo ba yan? Personal Savior daw nila si Kristo. How special you are for you to claim that Christ is your personal Savior? Nadaya naman itong mga Pilipino. Hindi kasi nagbabasa ng Biblia eh. Magbasa kasi kayo ng Biblia. Lahat ng ituro sa inyo ng Amerikano, kinokopya nyo. O, nangungopya na kayo sa internet. Para magturo ka rin magpastor. Mali yan, mga kababayan. Matuto sana tayo. Matuto tayo ng tumanggap ng totoong nasa Biblia. Christ is the Savior of the body. Siya ang tagapagligtas ng katawan. Ang katawan ay ang iglesia. Sabi sa Colosas 1:18. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ayan, yung katawan kanyang ililigtas, yung iglesia, hindi personal yun. Hindi personal Savior, ano? He's the Savior of the church. He will save the church. Kaya nga pagpunta niya rito sa lupa, bubuhayin niyang mag-uli yung nangamatay kay Kristo at yung natitirang buhay, aagawin niya. No? Bubuhayin niya, tapos aagawin niya lahat sila sama-sama. Kaya hindi siya personal Savior. When He is culminating His duty as a Savior, He will save the entire church. The church of the Bible. Pero para sabihin mo, personal saviors, you are making yourself very distinguished. Wala sa ideya ng Biblia yan. Christ is the Savior of the church. Christ is the Savior of everybody that believes in Him. Not a personal Savior to anyone. Naintindihan mo, kapatid na Mark? Ang malinaw na malinaw po. Clear po. Salamat sa Diyos. At sana maging guide mo yan. Huwag ka masyado nagpapapaniwala sa mga pastor ng born again. Mahilig mag-imbento yan eh. Once saved, always saved. Tapos you do not lose your salvation. Puro mali yan eh. Naumpisahan yan doon sa mga Bible Baptist na naniwala kay Calvin na meron daw predestination na ang tao nakapredestin na sa hell, kahit ano raw gawin mo, papunta ka rin sa hell. That is injustice. Wala sa Biblia yon. Biyahan nyo, pag-aaralan po natin yan sa mga susunod nating pag-aaral. Salamat sa iyo kapatid na Mark. Salamat. Sana patuloy kang makinig. Huwag ka rin magagalit kung meron akong sinasabing mali laban dito sa mga pastor na ito. Nagbabasa kasi ako ng mga salin ng Biblia na mas matatanda. Pinapabuti kasi nila eh. Pero kung titignan mo talaga sa mga Greek at saka mga older manuscript, loko talaga yung mga yan eh. Mga loko-loko. Basahin mo dun sa Sambayan ng Pilipino, kapatid na Daniel. Tama yan dun sa original eh. Sila'y mga lokong nagmamarunong. At mga loko-loko. Mga loko yan. Sabihin naman ng mga ipokritong pastor, yan si Soriano, kay maniniwala dyan, masakit magsalita. Pag sinabi ng Biblia, pagtutuli, hindi ko pinapalitan gaya ng paring Katoliko. Biro mo yung pagtutuli, ginawa pagsusunat. Ano pagsusunat? No? Pagtutuli nandun. Circumcision sa Spanish. Circuncidado. Ay, ibig sabihin, pag tinuli ang lalaki, talagang inaalis yung balat, palibot. Kaya nga, circumcision. Ibig sabihin ng palibot. Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio. Yan ang tama eh. Circuncidado. Miski na sa pagtutuli ngayon, marami mali eh. Hindi man inaalis yung balat eh. Yung balat, pagka may circumcision, inaalis yon para walang matirang balat doon sa prepusyo. Bakit?
Yun ang magpe-prevent para wag magkaroon ng maraming bakterya ang pag-aari ng lalaki sa pakinabang ng kanyang asawa. Maaring sa iba, masama ang salita ko no? Pero yun lang nasa Biblia Aba, palitan ba naman ng mga pare? Susunatin ninyo ang laman ng prepusyo. Susunatin. Hindi naman Tagalog yun Hindi naman yun ang nasa Grego, hindi rin yun ang nasa Ebreo. Ako, yung nasa Ebreo, nakalagay, stupido. Sabihin ko, stupido ka. Bakit? Tinan mo, sabi ng stupido. 53:1 ng awit. Ang mangmang ay nagsabi sa puso niya, walang Diyos, nangapahamak sila. Itinalin sa Tagalog, ang mangmang nagsabi sa puso niya, walang Diyos. Nilagay mangmang. Sa talagang wikang ginamit sa Ebreo, ang salita now baul. Ang kahulugan is stupido. Kung idirekto ko ba sabihin ngayon, ang mga stupido nagsasabi walang Diyos. Kaya yung mga stupido, ang magsasabi na walang Diyos, stupido. Nagmumura ba ako noon? Hindi lang kayo sanay, kasi nasanay kayo sa mga pastor, mahusay magsalita, parang hindi makabasag pinggan, ang babait, pero manluloko. Ibahin ninyo yung nakakakilala ng salita ng Diyos sa Biblia. Pag sinabi sa Biblia, ganon, di ko pinapalitan. Yun ang talagang gusto ko. Yung nasa Bibliang original na mga matatandang salin, pinaganda lang nila sa mga salin ngayon. Sa English, mas maganda pa The fool has set in his heart. Ang luko-luko, nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Luko-luko pala yung mga yan. Ayan, yan po ang punto. Kaya para masanay lang kayo na makinig ng totoo, na pinagaganda, pati ng mga nag-translate, para wag magsalita ng parang masakit sa tenga, pinagaganda, mangmang daw. Ang mangmang hindi naman exactly ang mangmang luko-luko May mangmang hindi luko-luko May mangmang hindi stupido Si Pedro at si Juan nga, mga mangmang dahil hindi nag-aral luko-luko ba yon? Mali, hindi mangmang yan. Hindi luko-luko yan si Pedro at si Juan. Pero mangmang dahil walang pinag-aralan. 4:13 ng gawa. Nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan, pagkatalastas na sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang, nagtaka sila. Ang mangmang, hindi ibig sabihin komo mangmang, stupido at luko-luko. Bakit? Merong mangmang dahil walang pinag-aralan. Doon dapat ikapit yung salitang mangmang. Pero para yung stupido sa kaluko-luko, papalitan mo ng mangmang, ay nako, panluloko sa kapwa-tao yan. Kaya ako, kung alin yung nandun sa mga matatandang mga salin ng Biblia, yun ang ginagamit ko. Ngayon, pinagbibintangan ako na nagmumura. Tinan mo, yung mga nakakaintinding nagsalin ng Biblia. Basahin natin ang sambayan ng Pilipino. Galatia 3:1. Tangang mga taga-Galasya. Kita mo, Sino? mga taga-Galasya, tawag ni Pablo mga tanga sa 3. Tanga na ba kayo? Tanga na ba? Sabi sa Galasya. Sige, tama na muna. Maintindihan lang ni kapatid na Mark kasi baka siya masaktan sa mga sinasabi ko. Kasi yung sinasabi ko may base sa Biblia, mga kababayan. Huwag po kayong magalit. Meron akong base sa Biblia. Yun ang talagang salita ng Diyos. Ayoko lang na napapalitan ng para maliligaw ang tao. Para hindi tuloy masanay ang tao ngayon makinig ng totoo Pag narinig na medyo mabigat ang salita mo, galit na sa'yo, ay hindi totoo yan. Nagmumura yan si Soriano Pero kung uusisain nyo sa Biblia, yung sinasabi ko, yun ang talagang nandun diwa ng Biblia. Katangahan, kaimpertinentihan, kaistupiduhan, kalukuhan. Yan ang nasa Biblia na ginagawa ng mga manlulokong pastor. Kapatid na Daniel. Salamat sa Diyos. At puntahan naman po natin ang isa pa nating panauhin mula naman po sa Cainta Rizal, si kapatid na Jonah Franz T. Hume, isang Katoliko. Kapatid na Jonah, magandang gabi po sa inyo. Tuloy po kayo. Ano po ang inyong katanungan? Salamat po sa inyong partisipasyon. Good evening po, Brother Ed. Ang question ko po, regarding lang po dun sa pagtaya sa loto. Parang dati po narinig ko sa inyo na
hindi siya maganda or tama kasi parang magiging tamad yung tao or what. Pero what if po ko ang aim naman po nun, halimbawa kasi kailangan talaga ng nagpe-pray na manalo doon kasi pang bayad utang o kaya pang operasyon or pang tulong sa mga kapatid or kaibigan, okay pa rin po ba yun? At saka po yung mga raffle po na ginagawa na raffle for akos, may kasamang item, tapos yung proceeds po either pang source of living naman po ng mga tao ngayon, parang sa online seller or o kaya naman po pang operation pa rin nga po. Ganito ang masasabi ko, regardless of your intention, yung paghahangad ng pera, panalo o pakinabang na hindi sa paraan ng Diyos, bawal ng Diyos yun regardless of your intention. Kasi baka sabihin mo, si Robin Hood, isang legend sa Amerika, na magnanakaw para magbigay sa mga dukha. Mali yun Ang dapat ibibigay mo, yung pinagpaguran mo, hindi yung ninakaw mo. Basahin natin ang Efeso 4:28. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, bagkus magpagal, na igawa ang kaniyang mga kamay ng mabubuting bagay, upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Ayun. Maliwanag Para ka magbigay, kailangan yung sarili mong pagpapagal. Kasi nanakawan mo yung iba, bibigay mo sa iba. Ikaw ang bida, hindi mo naman pinagpaguran. Dapat yung nagnanakaw, wag nang magnakaw pa, magpagal siya, igawa ang kanyang mga kamay upang may maibigay siya sa nangangailangan. Yun ang batas ng Diyos. Kung magbibigay ka, magkakawang gawa ka, dapat yung pinagpaguran mo. Maaring hindi mo na itatanong, pero sasabihin ko sa iyo, kapatid, hindi para kung anumang intensyon. Ako, saka si kapatid na Daniel, gumagawa kami ng kawang gawa. Alam naman ng ibang mga tao yan. Hindi ko lang pinagsasasabi. Pero, pagka gumagawa kami ng kawang gawa, yung pinagpaguran namin, hindi namin ninakaw. Nagpagwal kami. Nagnegosyo ako, nagtrabaho ako, para may maitulong ako sa nangangailangan. Yun ang katalagahan ng Diyos. Pero dadahilanin mo, tataya ka sa loto para meron kang maitulong sa nangangailangan, pambayad ng utang o operasyon o pantulong sa kaibigan. Hindi po yun ang paraan ng Diyos sa Biblia. Kahit konti lang, paggaling sa pinagpaguran mo, malaking bagay po sa Diyos yun. Pero, ewan ko, hindi naman normal yung tataya ka sa loto dahil tataya ako sa loto para yung kapitbahay namin na may sakit, maipagpagamot ko. Wala akong alam na ganun Sa'yo ko lang narinig yung kapatid na Jonah na pambayad sa utang ng ibang tao. Kung halimbawa, utang mo, wag ka rin namang magbayad ng utang na hindi mo pinagpagalan. Kasi yung inutang mo, pinagpagalan naman ng inutangan mo. Kung sasamsamin mo lang yon, kukunin mo lang sa iba para makabayad ka ng utang mo, injustice pa rin yon. Bawal kasi yan sugal, kahit anong sabihin mo na intensyon, bawal sa Biblia yan. Basahin natin ang Kawikaan 1:10. Anak ko, kung ikaw ay hikayatin ng mga makasalanan, huwag mong tulutan. Kung kanilang sabihin, sumama ka sa amin, tayo'y magsibakay sa pagbubo ng dugo, tayo'y magkubli ng silo na walang anumang kadahilanan sa walang sala. Huwag kang sasama pagka hinihikayat ka ng masama na sabihin sa'yo, halika, magbubo tayo ng dugo, pumatay tayo. Magkubli tayo ng silo. Maglagay ka ng trap para may mapatay sila. Yung mga ganyan. Yan ang sabi ng Diyos. Huwag kang sasama sa kanila. Alin pa?
ikaw ay makikipagsapalaran sa gitna namin. Magkakaroon tayong lahat ng isang supot. Magsugal tayo, makipagsapalaran ka. Magkaroon tayo ng isang supot. Winner take all yan ang ibig sabihin. Pag sasama-samahin yung pera, kung sino yung suswertehin, yun ang mananalo sa sugal. Makipagsapalaran ka sa amin. Tapos magkaroon tayo isang supot. Pagka nanalo ka, winner take all, yung supot sa'yo. Sabi ng Diyos sa 15. Anak ko, huwag kang lumakad sa daan na kasama nila. Pigilin mo ang iyong paa sa kanilang landas. Ayon. Ayaw ng Diyos na sumama ka eh. Kapatid. Sige, kapatid, huwag kang magagalit ha. Po, salamat po. Salamat po, You're Kapatid welcome. Jonah. At maraming salamat po sa inyong participation. Salamat sa inyong lahat. Hanggang dito po, salamat sa Diyos, mga kapatid.